What's up sa inyo mga kabiyahe? Another day. Ito nga pala ang kabiyahe nyo TV. Another day and another biyahe na naman tayo mga kapatid. Yan, kaganapan yan. Meron tayo nasaksihan na naman na isang aksidente about sa isang Grab driver dyan sa may Loton Avenue yan. Nung papuntang BGC, yung papuntang Makili at papuntang BGC. Yan, nagkaroon ng isang aksidente dyan, isang Grab driver. Nagtilapunan pati yung mga dala niya. So natapon lahat yung dala niya. Ewan ko kung Jollibee yun or whatever. So kung ano-anong siyempre kung anong order niya, talaga namang tumilapon kasi lumislide siya. So ang aksidente talaga hindi natin mapipigilan o mapipili, diba, na ito hindi mangyayari sa atin, pero sa atin muntik na rin along dito sa may EDSA. Pag galing ka ng BGC, yung papasok ka ng EDSA, diba, yung kalsada niya, papasok ng EDSA papuntang Pasay, papuntang Baclaran. Yan, biglang may pumasok na isang Innova ata yun, na lumang kulay puti, na kumakalansing. Siguro di niya na naririnig ang nasa paligid niya, o hindi niya na nakikita dahil wala siyang pakialam. Ganon katindi at ganon kagrabe, no? So may mga talagang ganon driver talaga siguro, dahil nga malakas yung pagkakasaliksing ng kalansing ng kanyang sasakyan, hindi niya naririnig ang busina o wala siyang nakikita. Bigla na lang siya lulusot doon na proper way ng mga galing EDSA. Paano kung bumubulusok tayo? May kasama pa naman tayong customer. Buti na lang malakas ang ating ABS o ang ating preno, no? Hindi natin kumbaga na-control natin ng pagkakagulat natin dahil bigla na lang siya lumusot. Kung hindi, mapipitik tayo. So kahit anong klaseng ingat mo, kahit anong klaseng pag-iingat mo, at wala namang pag-iingat ang mga nasa paligid mo, talaga namang masushoot ka. Kaya dapat doble-doble. So ganun talaga kailangan natin i-conquer or pagtibayan ang ating damdamin, lalo-lalo na sa kalsada, no? Minsan tayo ang sanhi, minsan naman yung iba ang sanhi ng aksidente. So yun nga, dalawang aksidente ang ating muntik na aksidente sa atin at saka dun sa Grab na natapon. So sana maintindihan ng nagpa-deliver o kung sino man, no, nakatulong naman ba na hindi naman malala. So yun talaga ang sigalot ng mga rider na sumasabak sa mga kalsada, no? So walang bata, matanda. So talagang all in one lahat. So kailangan talaga natin dobling ingat, magdasal hangga't maaari at hindi lumubha tulad no sa atin. Talaga namang may guardian angel tayo, no? Na hindi tayo napitek kung na medyo mabilis tayo dahil nga bumubulusok right of way, biglang may papasok sa yung isang walang ka amor mag-drive, no? Isang haragan na puting ewan ko kung Innova ba yun o SUV, CBN, kung ano man, talaga namang good luck sa'yo po kung sino man po kayo, no? Sana po makita nyo ang mga nasa paligid nyo. Yan, yun, what's up sa inyo mga kabiyahe? Oras natin 11:49. Siyempre panibagong araw na naman. It's Wednesday, ang half ng week, di ba? Half ng week ng linggong ito. So siyempre uuwi tayo ay magpapahinga muna dahil nga almost 1 week tayong walang pahinga, no? It's 7 days na bumabiyahe tayo. Talaga namang medyo napapagod din tayo. Di naman tayo immortal, so sumasakit din ating likod, namimiss din natin ang ating mga pamilya, anak, syempre asawa, namimiss din natin yan, at mamimiss din natin yung mga pagpapahinga natin. So sana makarami tayo para kahit paano may mauwi tayo sa ating pamilya, dahil yun naman talaga ang dapat. So kahit paano naibsan na natin, na lagpasan natin ang bahay ng upa, yan.
bayad ng kung ano naman. Siyempre may mga binabayaran tayo dahil meron tayo mga kinuha tulad ng rep yan. Talaga naman nakakatulong naman talaga. Ang problema nga lang, hindi sure ang iyong kita sa joyride nga naman talaga, kasi hindi naman talaga fix na ito ang kikitain mo. So merong malaki, merong mahina, merong wala, diba? Pero hindi ka masasero, kapatid, kung pangkain lang naman, pang araw-araw na pagkain, talaga namang meron at merong ibibigay sa'yo na booking. So yon, siyempre kahit papaano, meron tayong mga napansin na nagpo-post na wag na lang i-rebuild yung araw-araw na biyahe. So tama nga naman, syempre hindi naman confidential naman, kahit naman sinong may kumikita ng pera, talaga namang hindi naman pinaglalandakan, no? Lalo pa magdi-December at marami nakaabang na masasamang loob at masamang pakay, no? So di na tayo magaganon. So mag-ano lang tayo kung meron man o wala. Yun, meron man o wala, talaga namang solid and goods na goods. Yan, kwentuhan lang muna tayo. Tapos meron tayong pinost na sana mapanood at syempre makapag-comment na meron akong pinost na parody ng wasari, no? Parody na parang totoo nga naman, dahil may nag-PM sa akin magkano daw at ano details. So hayop ka pare, ano lang yon, joke lang yon, syempre joke lang. Wala pa tayong ganung estado na buy and sell, no? Gusto lang natin kasi natutuwa tayo kay Ace. Pero AC Garage yon, buy and sell, kitang coin. Syempre napapanood natin, followers tayo nun. Napapanood natin syempre yung mga bumibili ng sasakyan na sobrang baba. Syempre kahit pa paano, talaga namang nakakatuwa, dahil nga sa konting halaga nagkakaroon ka ng pang service o 4 wheels, di ba? Isipin mo, parang kang bumibili ng cellphone, di ba? Na 4 wheels na masasakyan ng pamilya mo, magagamit mo pamalengke, pampasok, di ba? Magagamit mo din na pang service kung may outing kayo. At least sa ganung halaga lang, maliit lang, kitang coins lang alaman talaga. At talaga namang hindi siguro sooner or later, malay natin makapag-ipon tayo ng pera na kahit konti, makakuha tayo kay AC Garage ba yun? AC Garage ata yun Yan, shoutout sa'yo boss. Sana makakuha din sa'yo, dahil nga kitang coins lang, talaga namang nakakatuwa lang talaga, di ba? Mga presentable paint, gana piece, gana ilaw, gana gauge, di ba? Di ba? Sariwa ang ceiling, di ba? Ang magaling ang kanyang marketing strategy, no? Siguro pagkakakita ng sasakyan yun, yun na talaga yung spill, no? Na number 1 spill na yun. Gana gauge, malamig ang aircon, presentable, walang talsik, walang usok, no? So kahit siguro unang kita pa lang niya, talaga namang yun na, may spill na agad. So yun, magandang gabi nga pala sa inyo lahat. Ito nga pala ang inyong Kabiyahe TV, Yan. Meron nang pumasok, 64 lang. So mekos lang tayo. 64 pesos. Yan, pwede na yan. So ngayon, ano lang tayo, gurami lang muna ang makukuha natin, dahil nga walang bumapasok na mga long ride. So pagtiyagaan natin yung mga gurami na yan, no? Kasi ang gurami mabilis lang i-drop ang mga gurami. Kumbaga talaga namang mabilis lamang pumikap at mabilis lang mag-drop ng mga ganitong biyahe, no? Choice gurami, kung sakaling talagang malapit lang sa inyo, i-grab nyo na yan, di ba? Dahil nga G Plaza, dito lang yan, G Jeronimo. So isipin mo, 2 minutes lang may pasahero na naman tayo, di ba? So hindi naman kasi pag sinabing gurami, yun instant amount lang talaga binibigay nila, no? Minsan may mga tip talaga sila na binibigay sa atin. Siguro dahil nga malapit lang naman, nagbibigay talaga sila ng mga tip. Yan, syempre yan ang mga customer natin, mga beloved customers na nagbibigay ng mga malulupit na mga tip, di ba? Mga 60, magkano lang to? 67. Minsan ginagawang 100, 80, di ba? Inaano nila yung botal. So ganun talaga, pag medyo malapit ang gurami, talaga namang kunin natin, kasi unang-una
sayang din niya, pasayro din niya ng pangalawa para makarating sila sa kanilang pupuntahan. O, pasok. And fresh. Okay ka na, sir? Oh, shush. Metro ba? Yan, nakapick up na tayo ng isa pang customer natin. Siyempre, mga along the way lang naman, kahit maliliit na pair yan, eh talaga namang puntahan natin. Kasi sayang din naman, di ba? Mga maliliit na pair, pag pinagdikit-dikit mo, eh talaga namang lumalaki yan. So, ang 10 piso, di naman bubuyan kung walang piso, no? Parang ganun. Kaya may mga rider, pag malapit, kahit mga 50 pesos, 60, eh talaga namang kunin natin kasi sayang din naman, mabilis lang naman i-drop eh. Saka parang dun nagsisimula ang pasok ng booking, no? Pagka medyo nakakuha ka ng malupit na gurame, eh talaga namang papunta na sa pating. Diba? From gurame, nagiging pating yung booking natin. So nalalaktawan na yung mga tilapia sa mga bangus. Nagiging pating na agad. So yun. Front view naman tayo kasi nakakasawa na ang puro mga mukha natin, di ba? Ang mukha ng likod. Yung harapan naman para kahit papaano eh, pag meron tension, action, eh talaga na makaka-capture ng ating munting Hero 3. Hero 3 pa lang tayo kasi wala pa tayong pang audio ng Hero 5. Ano tayo? Small time low key lang tayo, di ba? Gura-gurabi nga lang mga pick-up natin. Low key lang. Siyempre yung tinanggalan natin ito ng volume kasi nga naman baka naman ma-copyright na naman tayo tulad ng mga nangyari yan. Tamang kwentuhan lang siyempre ang mga tropa natin dyan sa may Seattle, Julia Vargas. Yan, kaya naman kaganapan namin pag wala kami ginagawa or kaya naman walang bookings, tamang kape, tamang kain, kwentuhan sa gedli, pabalik-balik, tamang yosi, kahit bawal, yan, yo. Pulgan ko nila, paulit-ulit ang ginagawa namin, sa araw-araw na kinuha ng Diyos, talaga namang kwentuhan, di ba? Patanungan ko anong mga bookings na ilan na kami yan. May mga dinudukot pa sa mga motor. Di ko alam kung ano yun. Siyempre, tamang kwentuhan kami dyan tatlo habang yung dalawa nandun sa may gilid. Siyempre, may nagtitid na show may dyan. Marami din nagtitid dyan sa may gilid. So, maubos talaga. Pero dyan pag nakatambay ka dyan. Yun, nakakuha na naman tayo ng another customer ulit. Di ba? Umpisahan natin sa maliit. Sunod-sunod na yan. Ganun katindi. So, kailangan lang natin ng patient. Diba? Wala pang 2 minutes, meron na agad na bago. Kaya, sa mga nag-aantay dyan ng mga booking, paano pa kayo? Parang ladder snake lang yan. So, step by step lang. Kuha ka ng gurame, papasukan ka niya ng pataas na yan, tilapia, pating, bangus, kung ano-anong klaseng isda at trait ang papasok sa atin yan. So hindi tayo natatenga, di ba? Ganun kalupet. So bagay, may mga veterans naman talaga na rider na syempre gusto nila yung much more. Sayang naman kasi yung lakad, sayang yung gas, sayang yung effort. Diba? Kaya yun talaga, iba-iba talaga ang kategory ng isang rider. May rider na diskarte, may rider na puro big, long ride, big amount. May mga rider din naman na neutral. Diba? Parang neutral creeks. Parang neutral lang siya. Mayroong gurame, mayroong tilapia, may bangus. Pataas na pataas lang. Hanggang pasubukan ka ng malaki or long ride. So yun.
Paranaque lang naman. So, napaka dali lang ng ating biyahe. 16 minutes. It's 7.5 kilometers. Yan. Tapos, Paranaque, sana makakuha uli, no? Pero sana wag doon sa may mga nanguhuli. Grabe naman. Para namang walang awa yung guard ng Passean Avenue. Oh. May iniintay lang ata si rider doon. Ewan ko kung tinikitan. Diba? Nang mahirap din sa mga sa mga, syempre, naman, trabaho nila yon, pero consideration lang naman. Hindi naman nakakasagabal eh. Diba? Kung nakakasagabal, palisin mo na lang. Kung bawal naman talaga, palisin mo, pero gabi naman, sa bagay, iba-iba kasi ang pangunawa talaga. So, may ginagawa talaga yung trabaho nila, pero meron din naman nakakaintindi na, oops, baka nag-aantay lang ng customer to, diba? Na dun din naman katrabaho kung saan siya nagbabantay. Yun talaga. Ganun talaga. Ngayon ang realidad. Siyempre, pag na-drop na natin, balikan ko ulit kayo. Ayan. Login tatandaan. Right, pray before you start your engine, and pray after your bookings. Pagpasalamat mo yung mga bookings, kaligtasan, at nakauwi ka ng buong buo sa pamilya mo. Yun lang. Yun lang naman. Right. Then turn right on Azure Urban Resort Internal Road. Di na papasok, ma'am? Hindi na. Ang katang isip ko Ito ay dalalang na mahal sa'yo. ako'y gigising. 116 lang. Para di Hindi po yung ako. Sino? Yung guard doon. Kung di siya bumibili, nagdadagay yung papa lang. Sabi ko, 5 hours kasi naman. Sabi ko, 5 hours. Paano lalaki? Ay, 80 na lang. 80 na lang po kuya. 80? So, ano sabi? Kung ko kasi dami niya kung babae lalaki. Sabi ko, hindi ko lang mahala. Sino sir? Babae lagi na hindi humingi ng ID sa'yo. Thank you. Yo, let's complete the trip mga kabiyahe. Kompleto na ang ating trip. So abang-abang na lang tayo sa ating kasunod. Sa ating pangbuwi. Yan, sana meron tayo makuha ulit. Ano, Paps? Dami na?